Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi nila kapag meron tayong pinupuntahan, ang tawag doon ay tahanan. Kapag meron tayong minamahal, ang tawag doon ay pamilya. Kapag meron tayong pinupuntahan at minamahal, tawag doon biyaya. Ang tawag doon biyaya. Ngayon po ay kapistahan ng banal na mag-anak. Pinapakita sa atin na ang mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose ang huwaran ng lahat ng mag-anak. Hindi lamang pinupuntahan o inuuwian kung hindi minamahal, kaya yaan ay tinatawag na biyaya. Maganda na sa panahon po ng octave ng Pasko ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Kasi pinapalalim niyaan yung kabuluhan ng Pasko. Kasi yung Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagkain o kaya regalo o pagsasama-sama. Sabi nga natin, ang Pasko ay tungkol sa pamilya. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ang ating manunubos, sa konteksto ng pamilya. Kasi pwede namang hindi na dumaan sa pamilya si Jesus. Pwede na lamang ibigay ng Diyos ang manunubos atin ng malaki na. Pero pinadala niya sa pamilya ang kanyang anak, ang ating manunubos, para ipaalaala sa atin na sa ating pamilya dapat ating makita at maranasan ang Panginoong Diyos. Kung maganda pong napakinggan yung ating mga pagbasa ngayon, sapagkat pinapakita diyan na bagamat ang pamilya ay biyaya galing sa Diyos, meron tayong kinakailangan ambag, meron tayong dapat ginagawa. Kaya nga sa ating unang pagbasa at pangalawang pagbasa, pinapaalaala sa atin yung kahalagahan ng paggalang sa mga magulang, yung pangangalaga sa mga magulang, lalo na kapag tayo ay nasa kasagana ng ating buhay at yung ating mga magulang ay nanghihina na at yung kanilang pag-iisip ay nawawala na. At nandoon din sa ating pangalawang pagbasa, yung kahalagahan ng pagpapatawad mismo sa mga miyembro ng pamilya. Kasi may mga pagkakataon na marahil sa ating mga pamilya, tayo ay nakaranas ng kabiguan, tayo ay nasasaktan. Sabi nga nila, yung pamilya ay parang isang bangka na hindi ang usad kung hindi lahat sumasagwan. Kung hindi lahat sumasagwan. Parang sinasabi na wag lang iasa sa mga magulang ang pag-usad ng pamilya. Mahalaga na pati yung mga anak sumasagwan. Wag lang iasa sa iyong asawa ang pag-usad ng pamilya. Kung hindi dapat bawat isang magulang sumasagwan. Kaya nga kung gusto nating maging maayos at maging maganda yung ating pamilya at yung pagsasamahan doon, sabi natin dapat ang lahat merong ambag. Ang lahat merong ginagawa. Kaya nga sa ating pong mga pagbasa ngayon, pinapakita yung kahalagahan ng pamilya at kahalagahan ng ating ambag para maging maayos yung ating pamilya. Kasi alam po natin na bawat isa sa atin ay bahagi ng pamilya. At kung sino tayo, bahagi niyaan ay paano tayo nahubog sa ating pamilya. No? Kaya nga sa isang banda, tayong lahat ay salamin ng ating mga tahanan, ng ating mga pamilya. Pero maganda pong ating pag-ukulan ng pansin yung ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat merong tatlong bagay na pinapaalaala yung ating ebanghelyo tungkol sa mag-anak, tungkol sa pamilya. Una, sa ating pong ebanghelyo, dinala ni Jose at ni Maria si Jesus sa templo. Ang sabi dito, upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. Simula pa lamang, alam na ni Jose at saka ni Maria na si Jesus ay hindi lamang kanilang anak. Ito ay anak ng Diyos. Na si Jesus ay hindi lamang sa kanila. Ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga maganda po yung simbolo na si Jesus ay iniharap sa Panginoon. Yan po ipaalaala sa ating lahat bilang mga magulang or guardians. No? Na yung pamilya, yung iyong mga anak ay hindi lamang sa iyo yaan.
Kasi may mga pakakataon, iniisip natin yung bata, yung anak, ang magpapatuloy ng ating angkan. Yung mga hindi ko nagawa, yun ang kanyang gagawin. Yung mga hindi ko natapos, yun ang kanyang ipagpapatuloy. Kaya nga, minsan, yung mga bata ay nagiging salamin na lamang ng mga magulang. Pero maganda po itong ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat simula pa lamang, si Jesus ay iniharap na ng kanyang mga magulang sa Panginoon. Parang yung simbolo na si Jose at saka si Maria ay humihingi ng tulong mula sa Panginoon para kanilang magabayan si Jesus ayon sa kautusan ng Panginoon, ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi may mga pakakataon baka ipinipilit natin yung ating gusto bilang magulang sa ating mga anak. Pero ang tanong, yun ba talaga ang gusto ng mga bata? At lalo tigit sa lahat, yung ba talaga gusto ng Panginoon para sa kanila? Alam niyo, madalas ang tanong sa akin ng mga tao, Father, talaga bang gustong-gusto ng mga magulang mo na ikaw ay magpari? Kaya ang pangalan mo ay Godwin. No? Siguro kung yung alaala, binanggit na po ng kardinal yung pinagmula ng aking pangalan. Kasi dati akala nila ay babae yung magiging anak, pero lalaki. Kaya Godwin dahil nanalo yung Panginoon. Pero aaminin ko, sa simula ay ayaw lalo na nung aking nanay na ako ay pumasok ng seminaryo. Yung tatay ko, tahimik lang yan. Very supportive yan. Pero hindi ko makakalimutan, isang araw nung ako ay nasa college seminary na, merong kinuwento sa akin yung aking daddy, si Visiting Sunday. Kasi pumasok po ako ng seminaryo, high school pa lamang. Ako yung bunso. Napaka-close ako sa aking nanay. No? Kung saan nandoon yung nanay ko, ando doon din ako. Kaya hirap na hirap sa aking nanay na ako ay mahiwalay sa murang edad. Pero ang sabi sa akin ng aking daddy, nung pumasok daw ako sa loob ng seminaryo, tuwing gabi, silang dalawang mag-asawa ay laging nag-aaway. Kasi ang sinasabi ng aking nanay sa aking tatay, ba't ba pinayagan mo yung anak kong pumasok ng seminaryo, napakabata pa. Ang sabi daw ng aking tatay sa aking nanay, pues, sa linggo, kapag tayo ay dumalaw ng seminaryo, kunin na natin si Godwin para matigil na yung ating pag-aaway. Nung linggo daw na yun, sila'y dumalaw ng seminaryo, Visiting Sunday. Pero ang sabi sa akin ng aking tatay, nung ako daw ay bumaba mula sa dormitoryo ng seminaryo para pumunta sa visitor's parlor, nakita nila na ako ay payat na payat. No? Kasi talaga namang hindi ako kumakain ng isda. Pero sa seminaryo ay tuwing gabi ay isda yung ulam namin nung panahong yun. Pero ang sabi sa akin ng aming tatay, nung bumaba ka, payat na payat ka. Pero nakita ko yung ngiti sa iyong mga muka. Ang sabi daw niya sa aking nanay, sige, tignan mo yung anak mo, napakasaya sa loob ng seminaryo. Ilalabas mo ba yaang batang yaan para lamang ikaw ay maging masaya? Ang sabi sa akin ng aking tatay, from that time on, wala na siyang narinig na salita mula sa aking nanay. Puro magandang paalaala yan sa atin. Si Maria at saka si Jose naging matagumpay para mahubog ang kanilang anak na si Jesus ayon sa plano ng Panginoon. Kung may mga pakakataon tulad ni Maria at saka ni Jose, ating ilahad sa Diyos yung mga plano natin sa ating pamilya para ating ding makita, ito ba yung talagang gusto ng mga bata? At ito ba talaga yung gusto ng Panginoon para sa atin? Kaya nga si Maria at si Jose naging matagumpay. Bakit? Kasi nung nawala sa templo si Jesus, ano ang sabi ni Jesus? Bakit niyo ako hinahanap? Hindi ba dapat ginagawa ko ang gawain na para sa aking Ama? Maliwanag kay Jesus kung ano ang gusto ng Ama sa Kanya. At yaan ay Kanyang natupad. Bakit? Dahil sa patnubay at suporta ni Maria at saka ni Jose. Yan po yung unang ating tignan. Lahat ng ating mga plano sa buhay bilang isang pamilya, iharap natin sa Panginoon. Para ito ay hindi lang plano natin. Para ito ay hindi lang gusto natin. Para ito ay plano at gusto ng Panginoon para sa lahat sa atin. Pero pangalawa mga kapatid,
alam po natin na hindi lahat ay maayos sa bawat pamilya. May mga challenges diyan, may mga struggles diyan. Kaya nga po sa ating ebanghelyo sa ngayon, sa templo, nandoon ang isang matandang lalaki na ang pangalan ay Simeon. Alam natin yung kanyang galak, nung kanyang nahawakan mismo, yung kanyang pinangako sa kanya ng manunubos na ito yung Kristo. Pero merong magandang sinabi si Simeon kay Maria. Ang sabi niya kay Maria ay ito, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaniligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Hahamakin ng marami. Kung ikaw yung magulang at may nagsabi sa iyo, yang anak mong yan, hahamakin ng marami. Matutuwa ka ba? Andoon siyempre yung pagkabigla. Kasi ang gusto natin, lahat ay mamahalin yung ating pamilya. Mamahalin yung ating mga anak. Tatanggapin ng buong buo. Kaya nga ang sabi ni Simeon kay Maria ay, dahil diyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw. Masakit yun para kay Maria. Nagsisimula pa lamang sila ng pamilya, pero meron ng warning sa kanya, Simeon. Parang sinasabi ni Simeon, hindi magiging madali ang buhay ninyo bilang mag-asawa. Pero mga kapatid, yan din ang paalaala sa atin. May mga balita katulad ng ginawa ni Simeon na dumarating marahil sa ating buhay. Halimbawa, yung pagkawala ng trabaho ng isang kabiyak, o maaaring pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya, o maaaring pagkakagumon sa droga ng isang anak. Ito yung mga bagay na hindi mo gusto. Ito yung mga bagay na hindi mo napagplanuhan o napaghandaan. Pero ang sabi nga nila, kapag dumating yung mga pangit na bagay na yan sa ating buhay, saka nating maa-appreciate yung mga magandang bagay na dati ay ating hindi napahalagahan. Kaya yan po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Tignan natin kung paano ba mas magiging mulat tayo at mapagpasalamat sa mga nangyayari sa ating pamilya ngayon. Sabi nga natin, hindi habang panahon bata ang iyong mga anak. Darating yung panahon na sila ay lalaki at ayaw kanilang kasama sa pamamasyal. Hindi namang habang panahon kasama mo ang iyong mga magulang. Darating din ang panahon na sila ay mawawala at mamimiss mo yung kanilang mga payo at sermon sa iyo araw-araw. Alam po nyo, nung isang araw, nakapanood ako ng pelikula. Yung pelikulang Rewind. Iwan ko, napanood nyo na po yun. Napakaliwanag ng mensahe ng pelikulang yun. Marahil sa ating kaabalahan, marami tayong hindi napapansin, hindi napahahalagahan, lalo na yung mga taong kasama natin sa ating buhay. Sa pelikulang yun, merong rewind. Pero sa totoong buhay, walang rewind. Kaya nga ano ang hamon sa atin? Araw-araw, be grateful. Maging mapagpasalamat tayo. Hindi man perpekto yung ating pamilya, pero yung pamilya, biyaya pa rin niya ng Panginoon sa iyo. Hindi perpekto ang iyong asawa, pero bawat araw tignan mo kung paano siya nagiging biyaya galing sa Panginoon. Yun daw pangalang Simeon, ibig sabihin, he hears, naririnig. Sana pakinggan natin yung sinasabi ng ating pamilya sa ating buhay araw-araw. Kasi sa pelikulang Rewind, maraming sinasabi yung kanyang misis, pero hindi niya pinapakinggan. Maraming sinasabi yung kanyang anak, pero ayaw niyang marinig. Siguro magandang paalaala yan sa atin. Baka sa ating kaabalahan, may mga sinasabi sa atin, yung mga pamilya natin, yung membro ng ating pamilya, na ating hindi nabibigyan ng saysay at halaga sa buhay. Dati, no ako po ay nasa Italia, tuwing weekend, ako ay nasa Bologna. Doon po yung aking apostolate. Pero meron akong kwento na narinig mula sa mga Pilipino doon. Meron daw isang Pilipina na siya'y umalis ng Pilipinas para makapag-ipon.
At ang sabi doon, nagbabakasyon siya sa Pilipinas from time to time. Nakapagpatayo na sila ng magandang bahay at nakabili na rin ng jeep para ipapasada ng kanyang mister. Pero isang araw daw ang sabi ng kanyang mister, Han, huwag ka nang bumalik sa Italia kasi lumalaki na yung bata, hindi ko kayang palakihin siya ng mag-isa. Pero ano ang sabi daw ng misis? Sayang yung euro. In short, umalis pa rin siya. Paglipas ng ilang taon, umuwi siya ng Pilipinas. No? At muli, pinagpatuloy niya yung pagtatayo ng kanilang tahanan. Yun daw mga gamit sa bahay, talagang primera klase mula sa Italia. Kasi ini-import niya mula sa Italia patungo ng Pilipinas. Muli ang sabi ng kanyang asawahan, huwag mo na kaming iwan ng iyong anak. Kasi ang mahalaga ay meron na tayong naipon. Dito na ka na lamang sa Pilipinas. At ating gabayan yung ating anak ng magkasama. Pero ano ang sagot niya pa rin? Sayang yung euro. In short, umalis pa rin siya. Ang sabi sa akin ng mga Pilipino, alam mo, Father, after few years, pagbalik niya sa Pilipinas, yung kanyang bahay, kompleto yung gamit, pero wala na yung kanyang asawa at wala na po yung kanyang anak. Iniwanan na po siya nung kanyang mag-ama. Ang sabi sa akin ng mga Pilipino, Father, napakasakla po noon. Yung dahilan ng iyong pagpapagod na wala. Kasi hindi mo sila pinahalagahan. Pero magandang paalaala po yan sa atin. Sa ating ebanghelyo, merong simyo na dumarating sa ating buhay. Bakit? Hindi para tayo ay kung hindi para tayo paalalahanan na ating tignan ano ba yung mga biyaya na meron tayo araw-araw na baka ating hindi napapansin o napahahalagahan. Pero pangatlo po at panghuli, sa ating ebanghelyo, andoon din ang isang babaeng propeta, si Ana. Ang sabi po ng ating ebanghelyo sa ngayon, napakatanda ni Ana. 7 taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. In short, maraming pinagdaanan na hirap, trahedya, hinagpis si Ana sa kanyang buhay. Very symbolically on. Yung Jose at saka Maria, nagkisimula pa lamang sila. Pero andito si Ana sa templo na parang sinasabi, ang lahat ng inyong haharapin, napaglampasan ko na, napagdaanan ko na dyan. Pero ang hindi nawala kay Ana ay yung kanyang pananalig sa Panginoon. No, ito po yung pangatlong paalaala sa atin. Ang pangalan daw na Ana, ibig sabihin grace, biyaya. Kasi meron mga sinyon, challenges sa ating buhay, meron din ibigay ang Panginoon na Ana sa atin para tayo ay hindi huminto, para tayo ay hindi panghinaan ng loob, para masabi sa atin kung kami nakalampas at nakaraos, ano pa kaya kayo? Kaya huwag nating babaliwalain din yung mga Ana sa ating buhay. Sila yung mga sumusuporta sa atin. Sila yung mga nagbibigay ng lakas sa atin. Sila yung ating mga encouragement sa buhay. Sabi nga natin, may mga challenges buhay pamilya. Pero meron ding grasyang ibinibigay ang Panginoon para ito'y ating malampasan ng may pagtitiwala sa Kanya. Naalala ko dati, si Mother Teresa ng Calcutta, nilapitan daw ng isang babae. At ang sabi sa kanya, Mother, gusto ko pong sumama sa inyo para magmisyon sa ibang bansa at magpakain sa mga mahirap at maglingkod sa mga dukha. Ano ang sabi sa kanya, Mother Teresa ng Calcutta? Huwag ka nang umalis. Bumalik ka na lamang sa iyong pamilya. Doon ka maglingkod. Doon ka maging misyonero. Kasi madalas, mas madaling maglingkod sa ibang tao kaysa mismo sa ating mga pamilya. Pero mga kapatid, ngayong araw na ito, pinababalik tayo sa ating mga pamilya. Hindi perpekto yung ating pamilya. May mga pagsubok ang bawat isang pamilya. Pero kapag tayo ay pinababalik ng Panginoon Diyos doon, ating tignan, paano ba natin pwedeng makita ang Panginoon sa ating mga pamilya? Tandaan po natin, kapag meron tayong pinupuntahan, ang tawag doon tahanan. Kapag meron tayong minamahal, ang tawag doon pamilya. Kapag meron tayong pinupuntahan at minamahal, ang tawag doon biyaya.
Sana sa bawat araw ating makita yung ating mga pamilya bilang biyaya ng Panginoon.